What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang pelikula sa gabi ng ika-31 ng Disyembre. Ang lahat ay nasasabik at masayang naghihintay sa pagpasok ng bagong taon. Ang mga tao ay kumakanta, sumasayaw at sama-samang nagdiriwang. Sa gitna ng karamihan ay may isang batang lalaki na ang pangalan ay Toy. Sumasayaw siya sa isang napakakaiba at nakakatawang paraan. Ginagalaw ang kanyang katawan kaya napapatingin ng mga tao sa kanya. Habang nagsisimula ang countdown para sa bagong taon, bigla niyang sinimulang hubarin ang lahat ng kanyang damit, pati ang kanyang underwear. Ngayon ay hubad na siya at nagulat ang lahat. May ilang nagalit at sinugod siya para hulihin at pigilan pero mabilis na tumakbo si Toy papunta sa entablado, inagaw ang mikropono at siya na mismo ang sumigaw ng countdown. Eksakto sa pagtama ng alas 12 at habang ipinagdiriwang ng lahat ang pagsisimula ng Enero 1, ang bagong taon, may kakaibang nangyari. Pagkagising ni Toy, hindi na Enero 1. Ipinapakita ng kanyang relo na Disyembre 31 na naman, para bang umatras ang oras para lang sa kanya. Kinabukasan ng umaga, narinig ni Toy ang kanyang kapatid na si Rin na tumutugtog ng trompeta. Nag-iensayo siya pero sobrang sintonado ng tunog. Naiinis si Toy at sinabihan siyang tumigil dahil wala sa tono. Nagalit si Rin at ibinato ang isang ballpen sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, madaling nasalo ni Toy ang ballpen na para bang alam na niya na mangyayari iyon. Pagkatapos, mas kakaiba pa ang nangyari. May sinabi si Rin at bago pa niya matapos ang sasabihin, sinabi ni Toy ang eksaktong parehong salita sa parehong oras. Para bang alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Nalito si Rin at sinabing, "Tigilan mo ang panggagaya sa akin." At si Toy, kasabay niya, ay nagsabi ring, "Tigilan mo ang panggagaya sa akin." Pagkatapos nun, pumunta si Toy sa mesa ng almusal, kung saan abala ang kanilang ama sa paglalagay ng mga dekorasyon. Sinabi ng kanyang ama, "Pwede o ba akong tulungan sa mga dekorasyon?" Pero sumagot si Toy, "Hindi magugustuhan ng mga customer ang sunog na tinapay." Biglang naalala ng ama niya, "Ay naku, nakalimutan kong tingnan ng tinapay." Tumakbo siya sa kusina at gaya ng sinabi ni Toy, sunog na sunog ang tinapay. Umupo si Toy, kumain ng mansanas at nanood ng TV. May palabas sa balita na tumatalakay tungkol sa bagong taon. Eksakto sa sandaling sinabi ng news anchor na Happy New Year, sinabi rin ito ni Toy sa parehong oras. Nagulat si Rin at tinanong siya, "Paano mo nalaman na sasabihin niya iyon?" Pero sinabi rin ni Toy ang eksaktong parehong salita kasabay niya. Talagang nalito na si Rin at nagsimulang isipin na may kakaibang nangyayari. Maya-maya, lumabas si Toy at napasangkot sa isang suntukan laban sa isang profesional na buksingero. Malakas siyang sinuntok ng buksingero at pakiramdam ni Toy ay nabasag ang kanyang panga. Pero bago pa man siya makabawi, muling tumalo ng oras. Biglang naging Enero 1, ngulit may mas kakaiba pang nangyari. Sa halip na magpatuloy ang panahon, nagising muli si Toy sa umaga ng Disyembre 31. Pareho pa rin ang lahat sa bahay. Muli na namang tumutugtog ng sintonado ang kanyang kapatid ng trumpeta. Muli ring nagdedekorasyon ng kanyang ama. Para bang paulit-ulit ang araw. Bago umalis si Toy ng bahay, sinabi ng kanyang ama, "Isama mo ang kapatid mo." Pero hindi siya nakinig at umalis mag-isa. Nagpasun siyang gumawa ng isang ganap makakaibang bagay sa araw na iyon. Naging driver siya ng tricycle at nagbigay ng libreng sakay sa mga dayuhang turista, lalo na sa mga babae. Gusto lang niyang magsaya at gumawa ng mga kabaliwan. Kinabukasang umaga, ganun pa rin, Disyembre 31. Sa pagkakataong ito, nagsuot si Toy ng buong anime costume at naglakad-lakad sa lungsod kinakatawan ng atensyon ng mga tao. Kinabukasan, nagpasun siyang mamuhay bilang isang musikan, tumutugtog sa kalsada at umaastang parang rockstar. Araw-araw, ganun pa rin ang nangyayari. Ano man ang gawin ni Toy, gaano man ito kabaliw o kakaiba, palagi siyang gigising sa parehong araw, Disyembre 31. Naipit si Toy sa isang time loop. Sinubukan niyang lahat pero hindi natatapos ang loop.
Tuwing umaga, nagsisimula muli ang kanyang buhay sa parehong punto, kasama ang parehong mga tao, ginagawa ang parehong mga bagay. Isang araw, binisita ni Toy ang kanyang kaibigan na si Jack at ikinuwento sa kanya tungkol sa time loop na kinasasangkutan nito. Sa una, tumawa lang si Jack at hindi siya maniwala. Pero pagkatapos sinabi nito, "Astig, parang naging immortal ka. Kung ako ang ma-stuck sa time loop, maglalakad ako ng hubad at susubukang magpa-impress ng mga babae." Umirab si Toy at sinabing, "Nagawa ko na yun. Masaya sa unang beses pero pagkatapos nun nakakasawa na. At hindi ko na rin alam kung ilang beses ko na bang nasabi sa iyo ang parehong bagay na ito. Pero bukas, makakalimutan mo ulit ang lahat." Sandaling nag-isip si Jack at sinabing, "Parang bug ito sa isang video game. Kapag inayos mo ang bug, babalik sa normal ang game." Nagustuhan ni Toy ang idea pero nalilito pa rin siya. "Oo nga, pero hindi ko alam kung ano ang bug sa buhay ko o kung paano ito ayusin." Matagal na pag-iisipan, nagpasun siyang subukan ng isang bagay na hindi niya pa nagagawa. Baka ang mamatay ang makapuputol sa loop. Tumayo siya sa harap ng isang sasakyan, umaasang matatapos na ang lahat. Ang driver ng kotse ay isang babaeng nagngangalang V. Sa gulat, tumakbo ito papunta sa kanya at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Nakita niyang malubha ang lagay ni Toy at mahinang sinabing, "Huwag kang mag-alala, magiging okay ka bukas." Ang sunod na alam ni Toy ay nagising na naman siya sa umaga ng Disyembre 31. Naalala niya ang sinabi ng V, "Magiging okay ka bukas." Artist din si Toy, kaya mabilis siyang gumuhit ng sketch ni V mula sa alaala at sinimulan siyang hanapin. Matagal na paghanap, nakita niya itong nakikipagtalo sa isang matandang babae. Pareho nilang inaangim ang isang aso, sinasabing sa kanila iyon. Lumapit si Toy at sinabing, "Tingnan natin kung sino talaga ang sinusunod ng aso. Kung sino ang makokontrol niya, siya ang tunay na may-ari." Sinabi ng matanda sa asong, "Jumbo, upo." Umupo ang aso. "Jumbo, tayo." Tumayo ito. Sinunod ng aso ang lahat ng utos niya ng perpekto. Malinaw na ang lahat. Ang pangalan ng aso ay Jumbo at pag-aari ito ng matandang babae. Masaya siyang ngumiti at umalis kasama ang aso. Si V naman na mag-aalala pa rin ay sinabing kailangan niyang hanapin ang kanyang sariling aso na si Somo. Sumunod si Toy at sinabing, "Hey, naaalala mo ba ako? Kahapon na aksidente ako sa kotse mo." Tumingin si V sa kanya at sinabing, "Na-distract kasi ako sa paghanap kay Somo kaya hindi kita nakita. Pero sandali, wala kang anggalo sa mukha." Sumagot si Toy, "Dahil na-stuck din ako sa time loop, katulad mo siguro, at marami akong tanong." Pero mabilis na sinabi ni V, "Hindi ako interesado sa iyo, gusto ko lang mahanap si Somo." Mahinang sinabi ni Toy, "Pero ano ang silbi? Kung magre-reset ulit bukas, mawawala lang ulit si Somo." Nag-usap silang sandali at pagkatapos ay hiningi ni Toy ang numero ng kanyang telepono. Ibinigay ito ni V at sinabing, "Mawawala ang numerong ito sa phone mo bukas, pero kung maaalala mo, tawagan mo ako, mag-uusap ulit tayo." Sinabi ni Toy, "Maaalala ko ang numero." Kinagabihan umuwi siya. Tinawag siya ng kanyang ama para humingi ng tulong pero hindi siya sumagot. Diretso lang siya sa kanyang kwarto at paulit-ulit na binibigkas ang numero ni V para hindi niya makalimutan. Kinabukasang umaga, Disyembre 31 na naman. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone, sinave sa numero ni V at nagpadala ng mensahe para makipagkita sa malapit na cafe. Dumating si V, pero nang makita niya si Toy mula sa malayo, tumalikod siya at umalis nang walang sinabi. Ganon din ang nangyari kinabukasan. Nag-message ulit si Toy at dumating si V pero umalis din agad matapos siyang makita. Halos 1 linggo itong nangyari. Tuwing makikita ni V si Toy na naghihintay, bahagya itong ngumingiti at umaalis. Pasikreto pala siyang nagugustuhan ng panunood ni Toy na naghihintay araw-araw. Pero isang araw, lumapit na si V sa kanya. Umupo sila at nag-usap. Hindi na nagkimkim si Toy. Ikinwento niya kay V ang lahat tungkol sa loop, kung ilang beses niyang naranasan ng parehong araw, ang lahat ng kakaiba, nakakatawa at emosyonal na bagay na sinubukan niya, at kung paano niya hinahanap ang kahulugan sa walang katapusang ikol na ito. Sinabi niya, "Dapat ikaw rin, subukan mo ang isang bagong bagay." Nag-isip sandali si V, tapos bigla niyang itong dinala sa isang bangko. Sinabi niya kay Toy, "Tumayo ka lang dito at huwag kang magsalita." Lumapit siya sa empleyado ng bangko at sinabing, "Pakibigyan mo ako ng pera. Isa lang akong ordinaryong tao, pero ang lalaking nasa likod ko ay may baril. Sinabi niyang kukunin ko ang pera o babarilin ako."
Nagpanik ang staff at mabilis na ibinigay ang isang envelope na puno ng pera. Kinuha ni V ang envelope, bumalik kay Toy, inabot ito na may ngiti at pagkatapos ay sumigaw ng, "May baril siya!" Loob lang ng ilang segundo, dumating ang gwardya at binaril si Toy. Biglang nag-reset ang eksena. Disyembre 31 na naman. Nagkita ulit sina Toy at V, sabay silang nagtawanan. Sinabi ni Toy, "Kung hindi ako na-stuck sa loop na ito, 2 beses mo na akong sanang napatay. 1 beses sa aksidente at 1 pa sa bala ng gwardya." Mula noon, araw-araw na silang nagkikita. Pero sa halip na gumawa ng mga kabaliwan, nagsimula silang hanapin ng mga magaganda at tahimik na sandali sa mundo na madalas hindi napapansin ng karamihan. Maliliit na bagay na gumagawa sa mundong mas espesyal kung may maglalaan lamang ng oras para pansinin. Nakikita nila ang mga ibon na mahinang dumadaping sa lawa bago muling lumipad. Nakikita nila ang isang ama na nagbibigay ng pulang lobo sa kanyang anak na numingiti ng buong saya. Napapansin nila ang isang maliit na bulaklak na tumutubo sa pagitan ng mga bitak ng semento, puno ng buhay sa isang nakalimutang lugar. Nakakita sila ng isang babaeng nakaupo sa bangko, pagod at malungkot ang mukha. Sa likod niya ay dumaan ng kotse na may malaking pintang pakpak ng anghel sa gilid. Sa isang saglit, parang may pakpak ng anghel ang babae, pero walang nakapansin. Ang lahat sa paligid ay abala, kanya-kanyang mundo. Dumaraan lang ng hindi tumitingin. Sina Toy at V lamang ang humihinto para hangaan ng mga simpleng kagandahang ito. Isang araw, dinala ni V si Toy sa planetarium dahil mahilig siya sa heograpya at kalawakan. Habang sabik siyang nanonood ng mga planeta at bituin, hindi ang palabas ang tinitingnan ni Toy, si V. Ang totoo, nahulog na ang loob ni Toy sa kanya. Paglabas nila ng planetarium, dumaan sila sa isang parke kung saan may ginaganap na event para sa matatandang mag-asawa. May tumutugtog na musika at maraming matatandang mag-asawa ang masayang sumasayaw. Napansin ni Toy ang isang mag-asawang nakaupo sa gilid, isang lalaking nasa wheelchair at ang kanyang asawa na hindi sumasayaw. Nakatingin lang sa iba na may bahagyang lungkot. Lumapit si Toy sa matanda at magalang na nagtanong, "Pwede po ba akong makipagsayaw sa asawa ninyo?" Ngumiti ang matanda at pumayag. Sumayaw si Toy kasama ang matandang babae at napakaganda ng kanyang sayaw kaya lumitaw ang isang malaking ngiti sa mukha ng babae at pati na rin kay V. Pagkatapos ng kanta, lumapit ang matandang babae kay V at sinabi, "Iha, para sa kaligayahan ko, pwede ba kayong dalawa naman ang magsayaw?" Kaya sumayaw sina Toy at V. Simple lang pero napakaganda. Mula noong araw na iyon, sinimulan ng gawin ni Toy ang lahat kasama si V. Mga bagay na dati ay mag-isa lang niyang ginagawa at mas masaya na ang lahat ngayon. Panunood man ng mga ibon, pag-iikot sa mga kalsada o paghahanap ng maliliit na mahiwagang sandali sa pang-araw-araw na buhay. Nagiging espesyal ang lahat kapag magkasama sila. Isang gabi, pumunta sila sa isang pagdiriwang ng bagong taon na ginaganap sa isang malawak na lugar. Puno ng musika, ilaw at tawanan ng paligid. Nakasuot si V ng isang napakagandang pulang damit at talagang kahanga-hanga ang kanyang itsura. Si Toy naman ay nakasuot ng formal at mukhang napakaangas din. Masaya at puno ng enerhiya silang sumayaw ng magkasama. Pagkatapos ng sayaw, sinabi ni Toy, "Gabi ng bagong taon ngayon. Bigyan natin ng isa't isa ng regalo. Pero hindi tayo pwedeng bumili. Dapat kung ano lang ang meron na tayo." Ngumiti si V at marahang tinalian ang maliit na trinsas ni Toy gamit ang sarili niyang goma. Tinanggal naman ni Toy ang kanyang relo at ibinigay iyon kay V. "Sa nanay ko ito. Ibinigay niya ito sa akin bago siya pumanaw. Hindi ko pa ito tinatanggal kailanman. Hanggang ngayon." Nang marinig iyon, sandaling natahimik si V, sa kanya sinabi, "Naniniwala ako na ang mga bituin sa langit ay mga taong pumanaw na. Tinitignan nila ang mga mahal nila mula sa itaas." Biglang tumunog ang cellphone ni V. Sinagot niya ito at matapos marinig ang kausap, bigla siyang naging seryoso. "Kailangan ko nang umalis." Mabilis niyang sabi at umalis nang hindi gaanong nagpapaliwanag. Kinabukasan ng umaga, gumuhit si Toy ng isang napaka-cute na sketch ni V. Nakita ito ng kapatid niyang si Rin at pabirong sinabi habang nakangiti, "Girlfriend mo ba yan? Ang cute niya." Bahagyang namula si Toy at sumagot, hindi ko siya girlfriend pero gusto ko siya.
Minsan pakiramdam ko gusto rin niya ako, pero may mga pagkakataon na parang wala lang siyang nararamdaman. Tumanggo si Rin at sinabi, "Kung ganon, sabihin mo na lang sa kanya. Mag-propose ka na." Kinabukasan, nagpasaya si Toy na gumawa ng isang espesyal na bagay. Gumuhit siya ng isang napakagandang mural sa isang pader. Ipinapakita ang mga sandali ng paglalakbay nila ni V. Ang mga ibon, ang mga bulaklak, ang tawanan, ang mga alaala. Nang nakita iyon ni V, ngumiti siya at halatang naantig. Ngunit makalipas ilang segundo, nawala ang kanyang ngiti. Anong silbi? Marahan niyang sabi, "Mawawala rin naman lahat bukas." Tumingin si Toy sa kanya at mahinahong sinabi, "Siguro, pero hindi sa alaala natin. Iyon ang hindi kayang burahin ng oras." Sandali silang naging emosyonal, tahimik na nakatayo sa harap ng painting. Dahan-dahang lumapit si Toy para halikan siya, pero umatras si V. Marahan niyang sabi, "Tayo lang dalawa ang na-stuck sa loop na ito. Kapag may nangyaring masama sa pagitan natin, mag-iisa na lang tayo sa mundong ito. Hindi natin dapat isugal iyon." Bago pa makapagsalita si Toy, tumunog muli ang cellphone ni V. Sinagot niya ito, mukhang nag-aalala at sinabi, "Kailangan ko nang umalis." Saka mabilis niyang umalis. Pakiramdam ni Toy ay itinaboy siya. Mabigat ang loob niyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, sinubukan siyang kausapin ng kanyang ama pero naputol ang pasensya ni Toy. "Ano bang sasabihin mo? Nasayang lang ang pagiging freelance painter ko? Na dapat akong maghanap ng totoong trabaho?" Galit siyang dinagdag. "Hindi mo kailangang mag-alala sa future ko. Wala naman akong future. Kalimutan mo na ang bukas. Na-stuck ako sa ngayon." Padabog siyang pumasok sa kanyang kwarto. Nandoon si Rin, nag-iensaya nga naman ng trompeta. Dahil sa inis, sinigawan ni Toy ang kapatid niya. "Guguho ba ang mundo kung hindi ka tutugtog ng trompeta kahit isang araw lang?" Biglang umiyak si Rin. Nagulat si Toy at tinanong, "Bakit ka umiiyak?" Habang humahagulgol, sinabi ni Rin, "Hindi ako pumasa sa scholarship." Sinubukan ni Toy na maliitin ang sitwasyon. "So what? Hindi yan dapat iyakan." Pero sinabi ni Rin, "Ayokong maging pabigat kay Dad. May problema tayo sa pera." Galit pa rin si Toy at sinabi, "Hindi mo kasalanan yan. Kung hindi lang nag-quit si Dad sa trabaho niya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito." Umiling si Rin at lalo pang umiyak. Hindi nag-quit si Dad. Tinanggal siya ng kumpanya. Maraming empleyado ang natanggal. Isa siya doon, kaya napilitan siyang bukmas ng coffee shop at bakery. Nabigla si Toy. "Paano? Bakit hindi ko alam to?" Malungkot na tumingin si Rin sa kanya at sinabi, "Kasi palagi kang nakalubog sa sarili mong mundo, Toy. Hindi mo napapansin ang pinagdadaanan ng iba." Matapos marinig ang lahat, bumalik si Toy sa kanyang kwarto, tahimik at malalim ang iniisip. Napagtanto niya na hindi man lang niya alam ang totoong nangyayari sa buhay ng sarili niyang pamilya. Sobrang abisab siya sa sarili niya kaya hindi niya sila pinansin. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang Facebook at hinanap ang kanyang ama. Laking gulat niyang nang makita na matagal na pala siyang pinadalhan ng friend request ng kanyang ama na hindi niya kailanman napansin. Mabilis niya itong inaccept. Habang ini-scroll niya ang mga post ng kanyang ama, parang nadudurog ang kanyang puso. Marami sa mga post ay tungkol sa kanya. Nag-share ang kanyang ama ng mga litrato ng mga paintings niya, may mga caption na puno ng kasaganaan at kabaitan. "Anak ko ang gumawa nito. Ang galing. Proud ako sa kanya." Mayroon ding mga video. Sa isa, nakangiti ang kanyang ama sa kamera at sinabi, "Sumubok ako ng bagong luto ngayon. Gusto kong matikman ni Toy pero wala siya sa bahay. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Siguro busy siya sa trabaho. Kahit ganon, proud pa rin ako sa kanya. Napakahusay niyang pintor." Parang may nabura sa lalamunan ni Toy. Hindi niya kailanman naisip kung gaano kahalaga siya kanya ang kanyang ama, kung gaano siya ka-proud kahit hindi siya umuuwi o sumasagot sa mga tawag. Tumulo ang luha sa pisngi ni Toy. Gabi na siyang nakatulog. Umiiyak. Kinabukasan ng umaga, December 31 na naman, nagising si Toy na may bagong layunin. Ngayon, sabi niya sa sarili, "Buong araw kong gugugulin kasama ang pamilya ko." Sinimulan niya sa pagpunta sa kwarto ni Rin. Sa kauna-unahang pagkakataon, halip na asarin siya sa pagtugtog ng trumpeta, ngumiti siya at sinabi, "Umuunlad ka na. Proud ako sa'yo." Nagulat si Rin. Hindi pa siya kailanman pinuri ni Toy. Sumunod pumunta si Toy sa kusina para mag-almusal. Karaniwan kapag nabibitawan ng kanyang ama ang tasa ng tiay, palagi niyang itong nasasalo. Pero ngayon, hinayaan niyang itong mahulog. Natapon ang tiay at nabasag ang tasa.
Nag-alala ang kanyang ama pero kalmadong nagsabi si Toy. "Huwag kang mag-alala, ako na ang maglilinis. Tignan mo na lang ang tinapay baka masunog." Lumapit si Rin para tumulong sa paglilinis pero marahan niyang pinigilan ni Toy. "Importante ang araw na ito para sa'yo. Kung masusugatan ka, paano ka mananalo ng scholarship?" Gaya niyang sabi, pumasok si Dad na may hawak na sunog na tinapay, malungkot ang muka. Itim na naman ang tinapay, pero sa pagkakataong ito, kinagat ni Toy ang tinapay nang walang reklamo. Pinapamasdan siya ng kanyang ama, naghihintay ng reaksyon. Bumanga si Toy, lumunok at sinabi, "Masama ang lasa pero okay lang." Kumuha pa siya ng isa pang hiwa at kinain din iyon. Bahagyang natawa ang kanyang ama at kinagat din ang kanyang tinapay. "Oo nga, talagang pangit ang lasa. Kailangan ko pang mag-practice." Tinikiman ni Rin ang tinapay at napangiwi. "Yak! Sunog na sunog to. Ano bang ginagawa nyo? Paano nyo nakakain yan ng kalmado?" Nagkatinginan si Toy at ang kanyang ama at sabay silang natawa. Lumipat ang esena sa school function ni Rin. Nasa entabla siya kasama ang grupo niya, handang mag-perform. Sa umpisa ay maayos ang lahat pero bigla siyang nakabahan. Nanginig ang kanyang mga kamay at natigil siya sa harap niyang madlala. Biglang tumayo si Toy at ang kanyang ama sa audience at malakas niyang pinalakpakan at sinigawang, "Kaya mo yan!" Sabay silang pumalakpak at ngumiti. Dahil sa suporta nila, nagkaroon ng lakas ng loob si Rin. Ngumiti siya, huminga ng malalim at ipinagpatuloy ang performance ng may kumpiyansa. Napakaganda ng pagkakatapos ng grupo nila at nanalo sila ng first place. Dahil dito, napili si Rin para sa scholarship. Labis ang saya ng buong pamilya. Kinagabihan, sama-sama nilang ipinagdiwang ang bisperas ng bagong taon. May musika, sayawan, pagkain at tawanan. Naghawak ang kamay sila at nalangin sa Diyos na, "Sana maging mabuti ang darating na taon para sa aming lahat. Tulungan mo pong umunlad ang tindahan ni Dad. Panatilihin mo kaming masaya at magkakasama." Habang nagsisimula ang countdown, sabay-sabay silang sumigaw. 10, 9, 8. Tumunog ang oras sa hating gabi at nagsaya sila. "Happy New Year!" Ngunit sa mismong susunod na segundo, nag-reset ang lahat. Pagmulat ng mata ni Toy, December 31 na naman. Pakiramdam niya ay wasak na wasak siya. Tumakbo siya kay Jack at umiiyak na sinabi, "Napakaganda ng araw na ginugol ko sa pamilya ko. Akala ko at last matatapos na ang loop. Pero hindi, nagsimula lang ulit." Dahil wala nang magawa, dinala siya ni Jack sa isa niyang tito na eksperto sa physics. Matapos pakinggan ang kwento ni Toy, sinabi ng tito niya, "Ang oras ay umaandar pasulong na may nakapiksong error at ikaw ay umaandar sabay sa error na iyon. Pero kung kahit sandali lang ay makagalaw ka ng mas mabilis kaysa sa oras, baka makalaya ka sa loop." Hindi lubos na naintindihan ni Toy pero handa siyang subukan ng kahit ano. Tumakbo siya para sabihin ang lahat kay V. Bumuo sila ng plano. "Lilipad tayo sa hating gabi. Mabilis ang eroplano. Baka masapat na maungusan ang oras." Pumayag si V. Kinagabihan, nakaupo sila sa eroplano habang palapit ang alas 12. Puno ng pag-asa si Toy habang nakatingin sa bintana. Ilang minuto bago ang take-off, humarap si V sa kanya at sinabi, "Magbabanyo lang ako. Babalik agad ako." Pero hindi na siya bumalik. Naghintay si Toy hanggang sa matanto niyang bumaba si V sa eroplano. Sinadya niya iyon. Lumipad ang eroplano nang wala siya at nang tumama ang hating gabi, nagsimula na naman ang loop. December 31 na naman. Wasak na wasak si Toy. Kinaumagahan, galit siyang pumunta sa tito ni Jack. "Hindi gumana ang teorya mo," sinigaw niya. Sa galit, hinawakan niya ang kwelyo ng tito niya at nasuntok pa ito. Makalipas ilang araw, binisita si V si Toy sa bahay. Humingi siya ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya sa airport at hiniling na sumama siya. Dinala ni si Toy sa ospital kung saan nakahiga ang kanyang ina sa higaan ng kamatayan. Dito nalaman ni Toy ang buong katotohanan. Tuwing gabi, nakakatanggap si V ng mga tawag mula sa doktor na nagsasabing kritikal na ang lagay ng kanyang ina at kailangan niya itong makasama sa huling sandali. Sa gabing pumanaw ang kanyang ina, wala siya sa tabi nito. Wasak ang puso niya at nanalangin siya sa Diyos, humihingi ng mas maraming oras kahit isang pagkakataon lang na makasama muli ang kanyang ina. Natupad ang panalangin iyon. Mula noon, huminto ang oras. Na-stuck si V sa isang time loop. At hindi niya namalayan, nadamay ang buong mundo.
Pero taming sina Toy at V lamang ang may kamalayan dito. Ngayon, napagtanto na rin ng ina ni V na na-stuck sila. Marahan niyang sinabi sa anak, "Ang buhay ay dapat umusad. Hindi ka pwedeng manatili rito habang buhay dahil sa akin. Biniyayaan ka pa ng Diyos ng maraming magagandang bagay. Huwag mong palampasin ang mga iyon." Matapos ang matinding emosyon at pagninilay, naunawaan ni V ang lahat. Kinagabihan, magkasama nilang ipinagdidiwang ni Toy ang bispiras ng bagong taon. Sa hating gabi, hinalikan ni V si Toy at sinabi, "Ngayon alam ko na kung bakit hinayaan ng Diyos na maramdaman mo rin ang loop para tulungan mo akong makalaya rito. Binigyan mo ako ng bahilan para gustuhin ang bukas. Binigyan mo ako ng pag-asa." At sa sandaling iyon, tumunog ang orasan sa 12:01. Hindi na nag-reset ang loop. Sa wakas, pumasok na sila sa bagong taon. Nabasag na ang time loop. Dati, mag-isa silang naiipit sa isang paulit-ulit na araw. Pero magkasama silang nakalaya. Dalawang pusong pinag-iisa ng iisang paglalakbay. At doon nagwakas ang pelikula sa isang napakagandang pagtatapos. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!